Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon ay dadako tayo sa ating lesson which is faith in action na ang teaching na ito ay critical pagdating sa how to walk by faith. Kasi you can visualize the right image, you can speak the right words, but if there is no action, then hindi siya valid. No? At yung example ko sa ating mga leaders nung nakaraan ay parang coin. Para siyang barya na mayroong kara-krus. At kung ito ay ibibili mo sa tindahan at nakita ng nagtitinda na nabura yung isang side, ay hindi na mapapakinabangan. Hindi ka na makakabili. Pagka nakita ng nagtitinda na mayroong naburang isang side. So likewise, yung belief at ng faith ay magkasama dapat. Pero natatrap tayo sa belief area. Belief side. At yan ang karamihan sa mga believers kung bakit hindi sila nakakarating sa destination ng kanilang gustong makamit sa buhay kasi yung belief nila ang lakas pero walang kasamang action. Kaya na-topic ko kung anong klaseng action pero hindi ko tatalaka ngayon dito. Basta makita nyo dapat ang importance ng belief and faith na hindi siya magkatulad. Belief is when you say, I believe. Faith is when you act on what you believe. At kailangan yan para yung promises ng Lord sa atin ay maging totoo sa ating buhay. Faith is acting on the Word of God. Pero ang kanyang kabaliktaran ay fear is acting on the words of Satan. When you say you believe but your action is you are afraid, then you are not acting on what you really believe. You are acting on the word of Satan na naririnig mo or nandyan sa isip mo. Worry is also acting on Satan's words. Kahit na sinasabi mo, I believe I am healed, but you are worrying, then you are not acting on what you believe. You are acting on Satan's word. So worry, fear, doubt, yan ay mga acting on Satan's words. When you say, I believe the word of God, then dapat you will act on what you believe. You will act on what you believe. And when you act on what you believe, makikita sa iyo yung confidence. No doubt, no worry, no fear. At isa pa sa mga example ko katulad ng pag-upo ninyo ngayon, sa kung saan kayo naupo ngayon, you have confidence na umupo ka na lamang bigla without examining the chair, without questioning the ability of that chair. Naniwala ka na kapag upo ka dyan, hindi ka babagsak, and so ginawa mo na lang siya. No question. No doubt, no fear, no worry. You just acted on what you believe. Yung pag-upo mo sa upuan na yan, that is faith in action na kailangan mong isagawa when it comes to the promises of God. Confidently acting on what God's word says about you, about your situation, about your family, about your business, about your job. Kung naman yung promises ng Lord tinatayon mo, you just act confidently. No doubt, no fear, no worry. That is the corresponding action of your faith. Action that corresponds to what you believe. The appropriate, the suitable action sa iyong belief. Confidence. You're not doubting. There's no fear. You're not afraid. And you're not worrying. Once you start worrying, then you're not acting anymore on what you believe. At yung faith na ito, nagbibigay sa atin ng absolute confidence, ay nakukuha lamang ito bilang resulta. Hindi ito pinipilit na isagawa. Hindi
hindi mo pwedeng pilitin magkaroon ka ng confidence. Kasi yung confidence na ito, it is a result. Result of what? Result of your day and night meditation on God's Word. Kaya nga, kung titingnan natin yung Joshua 1:8, Joshua 1:8, that after you meditate, tingnan natin yung result. Joshua 1:8. Sabi niya, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. So ito ang principle. The confidence to do the Word of God. The confidence to obey the Word of God. The confidence to act on the Word of God is just a result of studying it continually and meditating on it day and night. Kaya nga ang isang believer na nagsasabing, I believe, pero yung kanyang action is not suitable or is not appropriate sa kanyang sinasabing, I believe, then that believer is not really studying the Word of God and he's not really meditating in the Word of God. Kasi it is just a result. Kaya ang nangyayari tuloy, maraming believers, they are just trying to be confident. They are faking their faith, kumbaga. So hindi mo kailangang i-fake ang iyong faith or i-fake ang iyong confidence. Kapag wala kang confidence, alam mo yung level of your confidence ay bumababa, then ibig sabihin yan, yung level of your faith is bumaba. At kapag bumaba yung level of your faith, then ang kailangan mo lang is to go back to the Word of God. Study it and meditate on it day and night. Again, tulad ng kung paano mo ginawa noon, kaya ka nagkaroon ng mataas na level of confidence. Kasi ginawa mo noon yon. Nag-meditate ka. Nag-study ka. And as a result of your pinag-aralan at ng iyong pinagbulay-bulayan, nagkaroon ka ng mataas na level of confidence. So you're not faking. It's just a result. O kaya sabi ko makikita ang isang believer na talaga nagkakaroon ng time sa Word of God. Hindi yung nakinig lang ng isang message tapos sabihin niya, I'm living by faith. No, hindi mangyayari yon. Kahit na i-click nyo yung faith sa page, yung pinakauna, click nyo yung faith doon na subject, na topic, tapos lalabas doon lahat yung subject na faith, topics na faith. Kahit patapusin mo lahat yun ng isang araw, hindi ibig sabihin na equip ka na how to live by faith. Kailangan mo talagang magkaroon ng time nang mag-study at mag-meditate, hindi lang yung makinig. Importante yung pakikinig dahil doon tayo na nagkakaroon ng tips, nagkakaroon ng inspiration and motivation. But you need to act on it. You need to do it. You need to study the Word and you need to meditate in the Word of God. Kung talagang seryoso ka na kailangan magkaroon ng confidence. Kasi without confidence, ay hindi mo mapapakinabangan yung mga promises ng God. Although alam mo, hindi magiging totoo sa buhay mo. So, never act on somebody else's faith. Hindi ibig sabihin, narinig nyo ang aking testimony o narinig nyo ang testimony ng iba, igagayahin mo. O bakit sabi ni Sir ganito? Sabi ni Pastor ganito? Sabi ni Brother Sister ganito? O hindi gawin ko rin. No. Yung narinig mo ay faith ng iba, hindi mo faith. Hindi ka pwedeng mag-act sa confidence ng iba, mapapahamak ka. Masasaktan ka lang. Madidisappoint ka lang kapag pinipilit mong maging confident sa isang bagay na hindi ka confident. Ginawa mo lang dahil confident yung iba na gawin nila. Ang sukatan ng ating faith is our confidence. How confident you are when it comes to your healing. How confident you are that you are already prosperous. How confident you are. And our confidence is not in ourselves or in others' promises, other people's promises. Our confidence is in God alone. Yan ang sigurado. At yung confidence sa God na ito, hindi ito automatic dahil sa nakinig ka ng preaching. It's a result of your consistency in studying the Word of God and meditating in it. So if you are not studying the Word of God,
sa sarili mo, yung ikaw mismo na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo siya binimeditate, then you have no faith. Meron man, pero wala siyang gasolina. Hindi mo magagamit ang sasakyan na walang gasolina. So all of us may faith, pero hindi lahat may gasolina. Kasi ang pag-aaral at pag-meditate ng Word of God, para tayong pumupunta sa gasoline station. At nagpagas tayo doon para magamit natin tuloy-tuloy yung sasakyan. So if you will not continually study the Word of God and if you will not meditate in the Word of God, hindi ka magkakaroon ng sapat na confidence to believe yung mga promises ng God. At kapag walang faith, walang fulfillment. Gusto mo ng fulfillment? Have faith. Paano mo malalaman na may faith ka? You have the confidence. Okay? So, but every believer can have the faith. Every believer can have the confidence. Mataas na level of confidence. Kaya kung titingnan natin dito sa 2 Thessalonians chapter 1, 2 Thessalonians chapter 1, ang kausap ni Paul dito ay mga, sabi natin, ordinary believers, mga Thessalonians. Hindi ministers ang kausap niya dito. Sa 2 Thessalonians, tingnan niyo ang nangyari sa 2 Thessalonians. Chapter 1, verse 3. 2 Thessalonians chapter 1, verse 3. Sabi niya, as we pray to our God and Father about you, yung you na tinutukoy niya dito, the Thessalonian believers, not ministers. Sabi niya, as we pray to our God and Father about you, we think of your faithful work, your loving deeds, and the enduring hope you have because of our Lord Jesus Christ. Na iba yung direction sa New Living Translation, pero titingnan natin sa New King James Version para maipakita ko sa inyo yung nangyari sa mga ordinary believers na pwedeng mangyari sa atin kung spend time lang tayo to study the Word of God and to meditate in it day and night. 2 Thessalonians 1:3. We are bound to thank God always for you, as it is fitting because your faith grows exceedingly. Yan ang gusto ko ipakita sa inyo. Mga ordinary Thessalonian believers ang mga ito. Sabi niya, your faith grows exceedingly. Sobra-sobrang paglago ng faith ninyo. Siyempre, pag sobra-sobrang paglago ng faith, sobra-sobrang confidence yan. Hindi mo maihiwalay yung confidence sa real faith. Okay? So, kailangan ninyong realize yun. So, ngayon punta tayo sa Book of Mark. Book of Mark. Dahil kung walang confidence, hindi nakikita yung faith. Makikita yung faith natin through our confidence. Mark chapter 2. Mark chapter 2. Pista natin sa verse 1. And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately, many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door. So, full pack. Full pack yung bahay for an evangelistic crusade and with teaching ni Jesus Christ. And then, hindi makapasok yung... Tuloy na lang natin, basahin. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." So, tignan nyo, no? 4 na kaibigan ng isang paralitiko. Nag-decide yung 4 na dalhin yung kanilang kaibigan na paralitiko sa isang crusade para siya'y gagaling. Pero hindi sila makapasok dahil nga full pack yung lugar. So ang kanilang naisipang paraan,
ay hindi sila sumuko, hindi sila sumuko nung hindi sila makapasok. So ang kanilang naisip na paraan, binutasan yung bubong. Binutasan yung bubong sa tapat ng kung saan nakapwesto si Jesus Christ na nagpipreach. And then, ibinaba yung taong may sakit. Alam niyo, kung yung taong may sakit ay wala din siyang faith na gagaling, hindi siya papayag na dadalhin siya ng 4. Sa point na pumayag siya, ibig sabihin, may faith, itong paralitiko na ito, may faith yung 4 na nagdala sa kanya. So may faith sila, nag-agree sila. Kaya nung naibaba yung paralitiko sa harap ni Jesus Christ, ang sabi dito, and when Jesus saw their faith, Jesus saw their faith. Nakita ni Jesus Christ ang faith nila. So, ibig sabihin nito, ang faith nakikita. At kapag hindi nakita yung faith, hindi siya gagaling. Dahil yung faith siya mag-activate sa healing power ni Jesus Christ. Or the healing power of the Holy Spirit. Kahit ang healing anointing nagfo-flow sa isang lugar, na kung saan naroon ka, if you have no faith, hindi ka gagaling kahit present yung anointing to heal. So actually, available lagi ang blessings of God. Available lagi ang favor of God. Available lagi ang grace ng God. Available lagi yan. Pero hindi lahat nakakaranas. Why? Kasi hindi lahat may faith. At kung may faith ka, makikita. Ano bang nakita ni Jesus Christ sa kanila? Bakit sinabi dito, and when Jesus saw their faith? Ano bang nakita ni Jesus Christ? Bakit niya sinabing, and Jesus saw their faith? And Jesus saw their faith. Ano nakita niya? Nakita ni Jesus Christ yung actions na ginagawa nila. With persistence and confidence na kaya nila ginagawa yan kasi naniniwala sila na gagaling yung kanilang kaibigan. Naniniwala sila kay Jesus Christ na meron siyang kakayahang magpagaling. At yung belief na yon, ang dahilan kung bakit nagawa nila yung mga actions na hindi dapat ginawa. Dahil hindi mo bahay yun, tapos sisirain mo ang bubong. Ngayon, batuhin mo lang ang bubong. Kaso kaagad. Eto, ginalaw nila yung bahay. Binutasan yung bahay. At yung naging actions nila sa sinasabi nilang belief nila. Belief and faith ay magkaiba. Belief is just agreeing with what you believe. But faith is acting on what you believe. Kaya pwede, sabi ko nga sa mga leaders na, pwede kayong mamatay sa sakit, believing that you are healed. Confessing that you are healed. Visualizing that you are healed. Pwede ka pa rin mamatay. Why? Because you're not acting on what you believe. You're still worrying. You're still afraid. You're still doubting kung paano mangyayari na ikaw ay gagaling. You're not confident that you're healed. Sabi ko, pwede kayong mabuhay sa kahirapan for the rest of your life believing that God has already prospered you. Confessing that God has already prospered you. Visualizing that God has already prospered you until you act on what you believe. Hanggat hindi natatanggal yung doubt, worry, and fear, hanggat hindi na i-display yung confidence, hindi nakikita ni Jesus Christ na may faith ka. Nakikita ni Jesus Christ yung faith mo kapag dinidisplay mo yung confidence sa kanyang salita. And again, sabihin ko yung confidence na ito, hindi ito pinipilit. It's just a result of your time to study and meditate in the Word of God. So, tingnan natin ulit Mark chapter 5. Flip lang natin ng 2 beses, nandiyan na tayo, or 1 beses. Mark chapter 5, verse 25. Mark chapter 5, verse 25. Sabi niya, now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. Grabe ito, ang dami na siyang doktor na nilapitan, hindi pa rin siya kayang pagalingin. Spent all that she had. Ginastos na lahat ng kanyang mga ari-arian. Was not better, but rather grow worse.
Anong feeling ng isang tao nang may sakit, lahat ng nakilala niyang doktor na expert, specialist, hindi siya napagaling, at hindi lang sa hindi siya napagaling, naubos pa ang kanyang ari-arian, at ang result, naging worse yung kanyang kalagayan. Kahit ubos sana ang ari-arian, kung at least umokay siya. So matindi. Matindi ang depresyon na pinagdadaanan nito. Ubos na ang kanyang resources. Maaaring meron pa siyang naririnig na magaling na doktor, pero anong magagawa niya? Wala na siyang pera. In verse 27, when she heard about Jesus, faith comes by hearing, di ba? When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, faith speaks. Diba? When she heard, faith comes. And then, faith comes. Imposibleng hindi na-visualize na siya ay magaling na. Imposibleng hindi na-visualize na yung kasagutan sa kanyang pangailangan, hindi na-visualize. Imposible yon. So faith comes, faith visualizes the outcome, and then she said, faith speaks. For she said, if only I may touch his clothes. Ang kanyang belief, kailangan ko mawakan yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. And then sabi niya, if only I may touch his clothes, I shall be made whole. And then nangyari. Dahil sinabi niya, una narinig niya, na-visualize niya, sinabi niya, anong sumunod na ginawa niya? She pressed into the crowd. She pressed into the crowd. That is the action of her faith. Ano sa palagay yung nararamdaman niya? Meron ba siyang sapat na kalakasan para mag-press in sa crowd na yon? Kung 12 years na siyang dinudugo, hindi natin alam kung paano siya nagkakaroon ng panibagong dugo. Ang 12 years na siya dinurugo. Kung wala kang dugo, hindi may deliver sa lahat ng organs mo ang kailangang nutrients sa kailangan niya para magkaroon siya ng sapat na kalakasan na mag-press in. Pero bakit niya nagawa? Why? Because she acted on what she believed. At dahil doon, na-activate yung healing power ni Jesus Christ. At ang sabi niya, who touched me? Ang dami mga may sakit doon, pero ang healing power na-activate sa isang babae. Why? Because of faith in action. Kaya sabi ng mga disciples, bakit mo sinasabing may humawak sa yung damit? Natural, maraming makakawag dyan, daming crowd. Pero iba yung touch of faith. Dahil yung touch of faith nakaka-activate sa power of God to change your circumstances. Kaya ibig sabihin nito, kapag hindi na-change yung ating situation, hindi na-change yung physical condition mo, hindi na-change yung financial condition mo, ang kasagutan dyan kasi, yung faith na sinasabi mo, it's not really faith, it's just a belief. At hanggat nandyan ka sa belief na yan, walang mangyayari sa buhay mo. Umaasa kang walang mangyayari. Umaasa ka na may mangyayari, pero walang mangyayari. Because belief will not activate the power of God. Faith will activate the power of God. And faith is acting on what you believe confidently. You're still doubting, you're still worrying, you're still afraid. It's because faith is not yet there. You only have belief. You are just agreeing that God's promises are true. Pero hindi mo siya nararating yung fulfillment sa buhay mo kasi mararating lang yung fulfillment pag may faith na talaga. From belief to faith. Okay?
Imagine ninyo, si Daniel, nang siya ay ininggit ng mga ibang leaders sa Babylon, gumawa sila ng paraan para makumbinsin nila yung hari na gumawa ng batas na kung sino man yung mananalangin sa ibang Panginoon maliban lang sa hari o doon sa sa Diyos-Diyosan ng mga Babylonians, aarestuhin at itatapon sa Lions Den. Doon sa may isang kulungan na kung saan nandun yung mga lion at siyempre mga yan. Pagka hinahanda yan para sa punishment, matitindi ang mga punishment nila noon. Gugutumin nila yan para matiyak nila na yung itatapon doon ay sure na hindi makakasurvive. Dahil gusto nilang ma-erase si Daniel doon, dahil iniinggit siya dahil hindi naman siya talaga Babylonian, pero bakit siya napopromote. So madaling sabi, pumirma ang hari, wala siyang kalam-alam kasi best friend din niya si Daniel. Wala siyang kalam-alam na si Daniel pala ay mayroong ibang tinatawagan na Diyos, na sikreto kung bakit siya ay blessed and highly favored. So nangyari na nalaman ni Daniel na ganun ng batas na ipinasa. Alam niyo ginawa ni Daniel? Binuksan niya ang bintana ng kanyang silid, tapos nanalangin sa Diyos. Nagpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos. Siyempre, nagmamanman yung mga inggiterong leaders. So, isinumbong ka agad sa hari. Sabi nila, di ba, mayroon kayong batas na ipinasa? Oo, mayroon. Tatapon sa Lions din yung mga hindi mananalangin sa ating Diyos at kung sila nanalangin sa ibang Diyos. And sabi ng mga traidor na mga leaders, sabi nila, yung kaibigan mo ay nahuli naming nananalangin sa ibang Diyos. Sabi, nabigla yung hari. Nalungkot yung hari kasi best friend niya itong si Daniel. Pero wala siyang magawa dahil pinirmahan niya ang batas. So inaresto si Daniel. Sa palagay ninyo, saan humuhugot si Daniel ng kanyang confidence? Nalaman niya ang batas, itatapon siya. Itatapon siya sa Lions Den. Gutom na gutom ang mga leon. Pero hindi siya natakot, mayroon pa rin siyang confidence sa kanyang Diyos. Ano sa palagay niyo ang feeling ni Daniel nung siya inaresto na at itatapon na siya at nakita na niyang umaatungal na yung mga leon? Pero nung kinabukasan, so nagkaroon pa ng seal, no? Dahil puso noon yun, yung lalagyan ng king's seal. Yung mga ganun bagay. Hindi pwedeng buksan, hindi pwedeng iligtas yun nandoon pag meron ng seal na yan. And then kinabukasan, umagang-umaga, nagpunta na kaagad yung hari doon para kumustahin si Daniel. Dahil alam ng hari, walang nakakaligtas, walang nakakasurvive. Daniel, buhay ka pa ba? Sabi niya, opo. Isinara po ng Diyos ang bibig ng mga leon. At kung medyo i-explore pa natin, or gawin natin ibang kwento, pwede pa niyan sabihin, wag po kayong mag-alala, dahil masarap po ang tulog ko. Yung isang leon, naging unan ko. Yung isa, sampalan ko. Naging comforter pa yung isa. At tiniyak kung gaano katindi yung leon na yun. Dahil pinatawag ng hari yung mga nagtraidor, yung mga naiinggit na mga leaders, at sila ang hinulog doon sa Lions din na yun. Hindi pa sila dumadapo sa lupa, ubos na sila. Ganun katindi. Pero si Daniel, habang hinuhulog siya very confidently, hindi ako pababayaan, hindi ako iiwanan ng aking Diyos. Dahil noon pa man, kilala ko na siya. Yung confidence na yun, dahil kung babasahin nyo, ang sulat ni Daniel, siya ang nagsulat, they that
don't know their God shall do exploits. They shall do great things in this earth, sabi niya. Palagay niyo, makikilala ba ni Daniel ang Diyos kung hindi siya nag-spend time na makilala ang Diyos? Meron siyang time, meron siyang time na ni-spend to know God, to study the instructions of God na sulat ni Moses. At sulat ng mga ibang prophets. Meron siyang time to study and to meditate. And that's why meron siyang confidence na sobrang taas na hindi man lang siya nag-alinlangan, hindi siya nagduda, hindi siya natakot sa mga pangako ng Diyos, sa covenant ng Diyos sa Israel. Kasama siya. Pero sa atin, we're trying to fake our confidence. Dahil sa totoo lang, wala tayong panahon to study the Word. Wala tayong panahon to meditate in the Word dahil iba ang pinag-aaral natin at iba ang minimeditate natin. Pero kung talagang gusto mo may mangyaring maganda sa buhay mo, ang advice ko sa inyo, take your time to study the Word of God and to meditate in the Word of God. Okay? Yung confidence na ito na sinasabi ko sa inyo, ako gusto kong sumakay sa eroplano. Dami ko nang nasakay ang eroplano. Pero never ako na nag-question sa kung saan mang counter ako pupunta, sa mga flight attendant, dahil may mga ang style nila habang sumasakay, habang umakyat yung mga passengers, kuminsan ay yung piloto nandoon. Minsan sa pagbaba doon makikita yung piloto, pero kadalasan hindi mo makikita yung piloto. Hindi mo siya nakikita. Maririnig mo lang yung kanyang salita. Pero bagamat hindi ko nakita yung piloto, hindi ko alam kung anong style ng piloto, hindi ko alam kung merong mental disorder yung piloto, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ng piloto, pero never akong nag-question sa kanyang kakayahan na mapapalipad niya yung eroplano at mapapababa niya ng maayos. Wala akong question, very confident akong pumapasok sa eroplano, mayroong excitement, uupo, ilalagay yung aking hand carry sa lalagyan, tapos upo ako, then seatbelt ka, and then enjoy mo kung dahil may eroplano, may computer doon sa harapan mo, enjoyin mo lahat. Wala kang katanungan, wala kang complaint tungkol sa piloto na hindi mo siya na-meet personally, na hindi mo siya nakita. Pag nagsalita siya, say, we're taking off. We're 10,000 feet above the ground. Kung ano mga sinasabi niya, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya kilala. Pinaniniwalaan mo lahat ng kanyang mga sinasabi. At kung sinabi niya, fasten your seatbelt, lahat. Lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan mo. Lahat ng sasabihin niya, kailangan sundin mo. At kahit kasinungalingan, sige. Kaya minsan may mga gumagawa ng mga gimmick nila, di ba? Kung meron silang instruction, pero meron pala silang mga gimmick, hindi naman talaga totoo pala sinasabi. Pero ginagawa pa rin ng mga passengers. Sumusunod sila lagi doon sa sinasabi ng piloto, confidently, pero hindi nila kilala yung tao. They're acting on the word of a man na hindi nila kilala. Tapos sa Diyos, you cannot act on His word na alam mong mas tapat ang Diyos kaysa sa tao, na alam mong ang Diyos meron siyang mas kakayahang gawin yung kanyang sinasabi. You can act on the word of a man, but you cannot act on the word of God. It's unfair sa Diyos. Maraming beses, it's unfair sa Diyos. Wala kang question to act on the word of a man, pero ang dami mong question to act on the word of God. Hindi ka nagdududa na gawin yung salita ng tao, pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi ka maka-step forward. It's unfair, di ba? Alam niyo, doon sa piloto mismo,
Meron silang training na they will fly by instruments. Individual, hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita, ang kanilang nakikita lang is the instruments. At kung ano yung guidance doon, ano yung instructions doon, galing doon sa tower, susundin nila very confidently kahit na hindi nila nakikita ang kapaligiran. Kung sinabi ng instrument, ibaba mo ng ganito, itaas mo ng ganito, basta't susunod sila doon sa salita, sa instruction, sa guidelines na darating sa kanila. Susunod sila, at alam niyo ba, na kahit hindi nila nakikita, napapalipad nila ng maayos, mapapababa nila ng maayos, nang hindi nila nakikita, just trusting the instruments. Kalain mo, hindi nila nakikita, they're just trusting the instruments, pero walang nangyayaring masama. Maliban lang kung may trahedya. Pero karamihan, just following the instruments. Just obeying, just acting on what the instrument will say. Maayos ang kahinatnan ng lahat. The Word of God is our instrument in front of us. If we will just trust this instrument, if we will just obey, follow, and act on this instrument, kahit hindi natin nakikita ang ating dadapuan, dadapo tayo sa katagumpayan when we follow closely the instrument, when we act on the instrument's instruction sa bawat isa sa atin. Ang problema sa atin, gusto natin makita muna bago tayo mag-act. Gusto natin makita muna physically sa ating physical eyes. Ito tuloy kung bakit walang nangyayari na maganda sa ating buhay. Kasi gusto muna makita physically. No, you trust the instruments. At kung sinabi niya dito, by the stripes of Jesus, you are healed. Then act on what you believe. Kahit anong nararamdaman mo, kahit anong nakikita mo, just act on the instrument that you are healed. Alisin mo yung takot mo, alisin mo yung duda mo, alisin mo yung pag-aalala mo, you're healed. And act like you are healed already. Huwag ka na mag-question. You have the instrument. Kung ang piloto, gugugulin niya ang kanyang panahon to complain, kung sasabihin niya, ba't mo sasabihin, feeling ko ang taas-taas namin. Pero nandoon sa instrument, ang baba na ng lipad mo. Hindi, mataas kami. Feeling ko mataas kami. Kung yung piloto magre-rely siya sa kanyang feeling, disgrasya na bago pa sila dumapo. Hindi siya dapat mag-rely sa kanyang feeling. Hindi siya mag-rely dapat sa kanyang own understanding. Trust in the Lord with all of your heart. Lean not to your own understanding. Dahil our own understanding, nililigaw niya tayo minsan. Dahil our own understanding, kabubuhan yung alam niya minsan. Kapahamakan yung kanyang alam minsan. But we are trying to believe our own understanding. We are trying to rely on our understanding and not on the instruments of God's Word. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa ring magandang kinauuwian ng ating buhay. No, you need to learn how to fly by instruments. Na kahit wala kang nakikita with your physical eyes, you just trust and follow the instrument. Sasabihin ko sa'yo, maglalanding ka sa kasaganaan, maglalanding ka sa kagalingan, sa katagumpayan. Hindi ka ipapahamak ng instruments. Ang magpapahamak sa'yo is your own understanding. Kaya sinabi na nga ng ating Panginoon sa Proverbs, trust in the Lord with all of your heart and rely not on your own understanding. Kung kayo po ay bumili ng anumang bagay, lalo sa mga bagay na malaki ang halaga, mga mamahalin, gano'n. Kayo ay hahanap ng resibo.
Hindi kayo aalis pag nagbayad kayo, limbawa, hindi kayo aalis hanggat binibigay ang resibo. Dahil subok na yan, pag walang resibo, naluloko tayo. Ngayon, pag binigyan kayo ng resibo, anong nandoon sa resibo? Ang nandoon sa resibo ay mga salita na nagpapatunay na binili mo, nagpapatunay na binayaran mo. Ang dalit, at kapag mayroon ka ng resibo, very confident ka nang umaalis sa counter na yon, knowing that it's a done deal. Because of that receipt, you have confidence that it's a done deal. Wala ka ng duda, wala ka ng takot, wala ka ng pag-aalala. Kung sakali man yung kasama mo ay nagsabi, ano kaya kung, paano kung peke? Titignan mo ulit yung resibo to remind yourself that it is a done deal. That receipt is giving you the confidence. Yung receipt na yun, binubura niya ang duda, takot at pag-alala mo. At yung mga yun ay salita lang ng mga tao na nakasulat sa papel. Ang laki at ang lakas ng tiwala mo sa mga sulat na nakasulat sa papel, samantalang ang sulat ng Diyos hindi mo mapaniwalaan. Ang taas ng confidence mo sa resibo, salita lang ng tao, wala kang confidence sa salita ng Diyos. Nawawala ng resibo ang iyong takot, pagdududa at pag-aalala, pero ikaw na may Bible ka na nga, takot ka pa rin, nag-aalala ka pa rin, nagdududa ka pa rin. Anong klase? Ano ba yan? Simpleng logic, di ba? Pero ito talaga yung determining factor kung sino talaga yung nasa faith at nagsasabing we are living by faith, pero hindi talaga. Where is your confidence? Kasi yung tanong na where is your confidence, parehas yan sa pagtatanong, where is your faith? When Jesus saw their faith, kailangan mo nang makita ni Jesus Christ yung faith bago ma-activate yung kanyang power to change your life and your circumstances. When Jesus saw their faith, when Jesus saw their confident actions, kung ikaw ay lalapit sa Diyos ngayon, meron bang masasabi, and God saw your faith? Kapag kayo ay ikinasal na o ikakasal pa lang, pipirma kayo ng kontrata. Nandun ang pangalan mo at pangalan niya at pangalan ng nangasal. And then, i-rehistro yun. Pagkatapos ninyong ikinasal, unang araw, ang iba sa atin minsan, lumilipad yung isip, may asawa na ba ako? May asawa na ba ako? At darating ang time sa iyo, feeling mo single ka. Hindi mo feel na may asawa ka. Pero pag makikita ninyo yung kontratang pinirma ninyo, married na pala ako. At kahit sabihin mo pa na hindi mo na siya asawa, mayroon pa rin kasulatan na mag-asawa kayo. Nararamdaman mo hindi, kasal kayo dahil mayroong kontrata kayong pinirmahan. Kaya ibig sabihin nito, it doesn't matter kung ano na yung nararamdaman mo, kung may asawa ka o wala, kung anong feeling mo, may asawa ka o wala, it doesn't matter anymore kasi mag-asawa kayo. Bakit? Sinasabi ng inyong kontrata, your marriage contract. Yung marriage contract na yun, mga salita lang ang mga yun. Akalain mo, salita lang ang mga yun. Pero pinaniniwalaan mo pa rin mag-asawa na kayo kahit hindi mo nararamdaman. Bakit? Kasi may mga salita kayong mga pinirmahan. Kung kayo papasok sa kontrata, halimbawa mangungontrata kayo ng bahay, may mga pipirmahan kayo. O anumang kontrata, mga pinagkaisaan ninyo,
Bilang kontrata, may mga pinirmahan kayo at dahil mayroon kayong pinirmahang kontrata, feeling nyo secured kayo. Salita lang ng mga tao yon, pero nagbibigay sa inyo ng feeling of security. Bakit ang salita ng Diyos hindi nyo man lang madama na secured ang buhay ninyo? Salita ng Diyos ito. Dapat mas mataas yung feeling mo na secured ka because of the Word of God. Dahil kung ang salita ng tao nabibigyan ka niya ng security, dapat hamunin mo ang sarili mo. Na mas dapat meron kang security when it comes to the Word of God. Signed na ang ink na ginamit is the blood of Jesus. Paano kayo nagkakaroon ng confidence sa scammer? Kalahin mo may mga naluloko pa rin ng mga scammer? Bakit kayo naluloko ng mga scammer? Kasi binasa ninyo yung kanilang mga messages sa inyo. Binasa nyo at pinapakinggan ninyo yung kanilang mga sinasabi. Pinag-aaralan ninyo at mineditate ninyo ang kanilang mga pangako. At dahil doon nagkaroon kayo ng confidence sa mga scammer. At kahit hindi totoo, naniwala kayo. Hindi totoo, pinaniwalaan ninyo. Ito totoong totoo. Thy word is truth, sabi niya. Your word is truth. Hindi natin mapaniwalaan, samantalang yung scammer na papaniwalaan natin. Pag kayo ay pumunta sa restaurant, kahit mayroong COVID, iba sa inyo, hindi na nagpipray dahil sa gutom. Lamon ka agad ang nasa isip. Mayroon kayong confidence na kapag kinain niyo yun, hindi kayo malalason. Iba sa iyo siguro, kahit may lason, sige. Mayroon kayong confidence sa gawa ng tao, pero wala tayong confidence sa sinabi ng Diyos. Ang dami na niyang mga nilistang ginawa niya dito. And tingnan natin yung sinabi ng John chapter 2. John chapter 2, because this is the secret of faith. This is the secret of faith. John chapter 2. Hindi ko na i-explore, na-explore ko ito sa aming mga leaders. At ipapakita ko lang sa inyo yung pinaka-importante. John chapter 2 verse 5. This is the secret of faith. Sabi niya, John chapter 2 verse 5. His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. That's the secret of faith. Whatever he says to you, do it. Act on it. Act like it is true. That's the secret of faith. And then sinabing, whatever he says to you, try to question it. Try to hesitate. Try to speculate. Hindi yung sinabing ganon. Whatever he says to you, do it. At nung ginawa nila, result came. Walang result na dumarating sa atin because we're trying to speculate. We're trying to hesitate. Totoo ba ito? Samantalang doon sa mga salita ng tao, isa sa mga example ko, yung label ng inyong mga binibiling produkto, pagkain, fresh milk, mga tinapay, pag nabasa nyo doon kung anong sinasabi niya, ingredients. Aba, may protein siya. Aba, may vitamin C siya. Inom ka kaagad. Ni hindi mo man lang kilala yung nagsulat nun. Ni hindi mo siya nakita. Pinaniwalaan mo kaagad ang kanyang sinabi kaya ininom mo yung kanyang produkto. Ba't di natin magawa yun sa Diyos? Nag-question pa tayo. Another is Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 5. Sabi niya, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Ang dami mga questions, ang dami pang mga bagay-bagay na dumarating sa isip mo at walang resulta.
Sabi nito, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. That is the secret of faith. Pwedeng mag-complain si Peter dahil si Peter, fisherman siya, at si Jesus Christ ay carpenter. Tapos siya magbibigay ng instruction sa fisherman. Carpenter, giving an instruction to a fisherman, o diyan ka mangisda. Professional fisherman, binibigyan ng advice galing sa carpenter kung ikaw ang fisherman. Sabi ni Peter, naku, nababasa namin ang dagat. Alam namin kung nasaan ng isda. Magdamag kaming ng isda. Wala. Yan sinasabi mo. Kitang-kita, walang ebidensya na may isda. Tapos sasabihin mo, dyan kayo mangingisda. Anong alam ng karpintero sa pangingisda? Pero dahil sa sinabi mo. Okay. Gawin. At nung ginawa ni Peter, ano nangyari? Higit pa sa kanyang inaasahan ang naging resulta. Yan lang naman ang hinihintay ng Diyos sa atin. Wala siyang problema sa belief ninyo. Ang bilis ninyong mag-agree sa mga sinabi ng Diyos. Pero alam niyo kung ano hinihintay ng Diyos sa inyo? Your action. Your confidence. Lilinawin ko, hindi kayo naghihintay sa Diyos. No, hindi kayo naghihintay sa Diyos. Siya ang naghihintay sa inyo na magkaroon kayo ng tunay na faith. Tumatagal kasi wala tayong time sa Word. Naghihintay ka ng result apart from the Word of God. You need to spend time to study His Word and to meditate in His Word hanggang sa ito ay maging part na ng iyong puso't isipan at maging confident ka na ang mga sinabi ng Diyos ay hindi kasinungalingan. Ang mga sinabi ng Diyos ay totoo, kaya kusang nawawala yung takot, duda at pag-aalala at ang natira lang ay confidence sa pangako ng Diyos. That's faith. Kapag nangyari na yon, God's power is activated to perform miracles in your life, to perform His goodness to your life. So what are you waiting when God is waiting for you? Kaya nga sasabihin ko sa inyo kung naghihintay kayo pero wala kayong ginagawa. That's not faith. Faith without action is dead. Kailangan may pakita sa Diyos that you're confident. And confident, again, is just a result of your meditation day and night in the Word of God. Gagawin mo lang naman ito, hindi naman talaga diretso eh. Gagawin mo lang ito hanggat hindi na-develop yung faith and confidence mo sa isang bagay. So every time na mayroong special project na pagagawa doon sa'yo, gusto mo ma-accomplish, then that's the time that you need to meditate in the Word of God. Although sa atin, kahit walang project, talagang we need to study the Word of God. We need to meditate in the Word of God. But may mga times, there's a sobra-sobra na yung time na ibinigay mo sa pag-study at pag-meditate. Then there are times din na kahit hindi ka nag-spend time na dito, your confidence is still there. Believe na ako sa inyo lahat. Kung may makakapagsabi sa inyo dito na talagang every day, every night, ay nagkakaroon kayo talaga ng intense time to study and meditate the Word of God. Ako, hindi talaga. Dahil may mga times na titingin lang ako just to remind myself. Well, syempre, regular ako nagtuturo sa Bible school, nagtuturo ako sa secular. May mga leaders tayong kailangan kong asikasuhin. May mga groups tayo na kailangan kong i-monitor. But may mga times na talagang wala akong ibibigay na time sa kahit sinong tao. And sometimes dahil sa na-enjoy ko, nag-set aside ako ng isang araw to study and meditate in the Word of God. Na-enjoy ko, and then humaba hanggang 3 days, 5 days. And then refresh ako, then ready ako ulit na mag-minister at magturo. So sinasabi ko sa inyo, hindi naman ito talaga dire-diretsong gagawin. But you need to do it.
Pag may pinapagawa sa inyo ang Panginoon, hindi yan mangyayari without the Word of God. Dahil yung faith and confidence mo sa pinapagawa niya sa inyo, makukuha mo yan sa iyong time to meditate in the Word of God. Kung meron kayong special faith project, sabihin ko sa inyo, hindi ninyo ma-accomplish yan apart from the Word of God. Mayroong other way, pero you will toil all night. Tulad ni Peter. You will toil all night. Alanganin pa kung ito'y magresulta sa maganda o hindi. Tulad ni Peter, toiling all night, pero walang nangyari. So if you don't spend time to the Word of God, actually you are wasting your time. Pinapatagal mo lang yung accomplishment. Pinapatagal mo lang yung fulfillment ng mga bagay na gusto mo talaga makamit sa buhay kung bakit ka nagtatrabaho. Ang dami niyang gusto makamit sa buhay. At kaya kayo nagtatrabaho. Kaya kayo nagninegosyo. But apart from the Word of God, you're wasting time. Mas mapapabilis ang accomplishment ninyo if you will do it God's way. So ito ay hamon sa inyo. Hamon sa atin. Laging may dalawang paraan. God's way or your own way. Kung kayo pupunta sa pupunta kayo sa Baguio, ang daming daan. At hindi lang madami ang daan, madami ang option para sakyan. Kaya ang iba namimili, dito ako sa mabilis. Dito ako sa mabagal pero safe. That's yours. That's yours to choose. That's your choice. Kung anong vehicle gusto mo mabilis, papunta doon. Now, if you want the hard way, then do it. It's up to you. Pero para sa akin, mas gugustuhin ko yung mas mabilis akong makapunta doon na mayroong mas kaunting effort. Mas magiging effective yung inyong gagawin kung yung ginagawa ninyo inspired ng faith and confidence. Kasi nagtatrabaho ka ng walang faith and confidence, nai-stress ka tuloy. Hindi nagtatrabaho ka without faith and confidence na yung ginagawa mo magtatagumpay. Bilis mong tumanda niyan. Bilis na babata ka, tatanda ka niyan. Bilis mong maging ulyanin yan kapag nai-stress ka lagi. So para matanggal yung stress, na hindi mo uuwi sa pagka-depress, go back to the Word of God. Feed your faith. Nourish your faith. Dahil pag finid mo, ninourish mo ang faith mo, automatic yung confidence mo ang ninourish mo. At kapag tumaas yung level ng yung confidence, then God's power is activated and then boom! Sabi mo, buti na lang, buti na lang, Lord. Mas mabilis ka pala kaysa sa akin sariling paraan. Pinapagod ko lang ang aking sarili. Ganito lang pala kadali. Ay, tayo natin manalangin. Salamat po, Diyos, sa time na ito na kami po'y nagkaroon ng time para pag-aralan po ang inyong salita. Salamat po sa knowledge, sa encouragement na aming natanggap sa pamamagitan ng pagtuturo, pagpipreach, pangangaral ng inyong salita. I pray na ang inyong Holy Spirit ang siyang patuloy na gumabay sa amin upang ang mga natutunan namin ay kailan may hindi namin makakalimutan at ang mga narinig namin ito, ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa amin kung paano namin ito i-apply. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng kauhawan pa sa inyong salita dahil ito ang pinakapundasyon ng sekreto ng lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen. You're blessed.